Magandang hapon mga kabisdak. Ito, dalawang pag-uusapan natin ngayon. Yung pagbuo ng tracker team daw. At pagpasok ng NBI naman diyan sa Prayer Mountain ng Kingdom of Jesus Christ. Lilinawin lang natin ha, iba yung Glory Mountain, iba rin po yung Prayer Mountain. Pag sinasabi mo pong Prayer Mountain, ito po yung naisa ibaba lang ng Glory Mountain. Bago ka makapunta ng Glory Mountain, merong ang hilipad doon, sinabi po ng bogus witness ni Hontiveros na may dala umanong armas si Tatay Digong at si Inday Sara, binigay daw ni Pastor. Malayo ho yun sa Prayer Mountain. So, ang operatiba ng NBI, sa Prayer Mountain po sila. Nag-serve ng warrant of arrest diyan sa Tamayong. Narito po ang naturang balita, mga kabisdak. Ayan. Ayon po sa ibig sabihin, inihain na ng NBI Region 11 ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy kaninang umaga sa Barangay Tamayong, Davao City. Wala si Pastor Kibuloy. Ang isa sa kanyang mga abogado ang tumanggap sa kopya ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, pwede na abogado ang tatanggap ng warrant of arrest kung wala si Pastor Kibuloy doon. Posible ba na makapagpiyansa si Pastor Kibuloy sa korte, sa Regional Trial Court, kahit wala siya? Marami pong nagkomento kagabi sa live natin, sabi, pwede naman daw ho abogado basta mayroong special power of attorney na magpiyansa para kay Pastor Kibuloy. Pero sabi po ng mga reporter, alam mo naman mga reporter, hindi tayo masyadong magtitiwala dyan, ay dapat umano personal pupunta si Pastor Kibuloy doon sa korte, Regional Trial Court. Ang una, susurinder muna sa NBI, pagkatapos sasamahan ng NBI, papunta sa Regional Trial Court upang maghain ng piyansa. Kasi billable naman po lahat ng mga akusasyon laban kay Pastor Kibuloy. O ayan po, yung pinaka-latest update kung saan napupunta itong NBI ngayon. At pag-usapan din po natin itong tracker team. Mantakin mo no, hirap na hirap po sila magagilap kay Pastor Kibuloy. Wala pang 24 oras, tinawag na si Pastor Kibuloy na pugante at nagmamanhunt na sila. At ngayon ay bubuo na po ng tracker team. Di ba ho? Para sa akin, bago ka bubuo ng tracker team, ay lahat ng mga address muna na determine na andoon si pastor or property ng isang inaakusahan, ay di ba dapat puntahan muna ang mga yon? Pagkatapos nyo puntahan, kung wala ho talaga, wala kayong impormasyon, ay saka pa po kayo bubuo ng tinatawag na manhunt operation at bubuo ng tracker team para sa isang tao umano na inyong pinaghahanap. Ito ay nagsiserve pa lang ito ng warrant warrant of arrest. Meron pa rin itong presumption of innocence. Hindi pa po tapos ang lahat ng paglilitis. Narito po ang balitang iyan ayon dyan sa Radyo Pilipinas. PNP bumuo ng tracker team para maisilbi ang warrant of arrest ng korte kay Pastor Apollo Kibuloy. Kunyari, susuko si Pastor, susuko naman talaga yan, hindi pa siguro ito ang tamang panahon. No, ginagalit pa siguro ni Pastor Kibuloy itong si Risa Hontiveros na atat na talaga na maaresto si Pastor. Hindi niya alam na yung mga kaso ay may piyansa. Ito guys, masyadong maaga itong ginawa ng mga otoridad na manhunt operation, deklarang pugante, gagawa ng tracker team. Ang tanong ko lang naman dito, nalibot na ba nila lahat ng mga properties ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ? Mga address ba? Kagaya ng napuntahan namin, Prayer Mountain, Glory Mountain, meron ba dun sa Samal? Di pa namin alam kung ano, saan bang mga properties na yan ng Kingdom of Jesus Christ na posible
pwedeng nandoon si Pastor Kibuloy. Napuntahan na ba nila? Para ipangandakan ho nilang pugante si Pastor Kibuloy. At bubuo na ho sila ng tracker team para sa manhunt operation. Tandaan mo si Pastor Kibuloy ha. Itong kaso niya, wala siyang pinaslang dito. Ito ay legit na paninira akusasyon sa isang religious leader ng Kingdom of Jesus Christ. Malinaw po itong pamumulitika lang. Biktima po si Pastor Kibuloy ng mga politiko na may galit sa mga Duterte, na may personal interest. Lalo na po ito si Risa Hontiveros, na libre nga po siya ng publicity. At nakapagtataka, napakabilis ng mga pangyayari labang kay Pastor Kibuloy. Minadali yung kasiraan ni Pastor Kibuloy. Pina-fast track para mahusgahan si Pastor Kibuloy. Kasi nga, takot ho sila sa SMNI. Dahil isiniwalat po ng Kingdom of Jesus Christ ang kababalaghan ng gobyernong ito. Lalo na ngayon, masyadong mainit na itong patungkol sa issue ng pulburon. Na dapat nga sana ilabas na po yung pulburon video nang matapos na. Nang mapigilan pa po natin yung mga gagawin nila sa mga lahat ng mga kritiko nila na may plano ho silang masama. Ngayon, si Pastor what if huli na ang paglabas ng pulburon video na iyan? Ginagawa na nila ng kasalanan ang bawat isa sa atin. Dahil kung kaya po nilang gawa ng kasalanan itong si Pastor Kibuloy na hindi basta-basta na religious leader, paano pa tayo? Paano pa kayo? Paano pa kaya yung mga ordinaryong supporters ni Tatay Digong? Masyadong overacting lang itong gobyernong ito, na akala mo naman terorista si Pastor Kibuloy, komunista si Pastor Kibuloy. Ang sakit nga ho sa kalooban kung sino pa yung taong may malasakit sa bayan, kung sino pa yung taong may tulong sa bayan, kung sino pa yung taong nakapagbago ng buhay ng bawat Pilipino at nakatulong sa mga indigenous people, lalo na po dyan sa Davao. Siya pa ngayon ang gustong ikulong ng administrasyong ito. At ang pinakamasakit pa dito, ang Marcos admin ay tinulungan ni Pastor Kibuloy. Tinulungan si Dayunyor at ang mga Marcoses makabalik dyan sa Malacanang. Walang utang na loob. Sa bagay, may karma naman ho.